Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay natatakpan ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na kanyang nakita. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang liwanag at ang kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang panig. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig. Sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi at iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi. At dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. Ang mga tanim na namumunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri, at yun nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng tanim. At nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para paghiwalayin ang araw at ang gabi, at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang mas malaki ay ang araw
na magliliwanag kung araw. At ang maliit ay ang buwan na magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga bagay na ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para paghiwalayin ang araw at ang gabi. At nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-4 na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig. At magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya ginawa ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad, nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. At binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig. At mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-5 araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maaamo at mailap, malalaki at maliliit, at yun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa kanyang nakita. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, ang lalaki, at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang inyong mga lahi. At mamahala sa buong mundo, at pamahalaan niyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila, at yun nga ang nangyari.
pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha. At lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Natapos ngang likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo, at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Binasbasan niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat.